you. Hello friends! Welcome po again to the Snooki Serna channel. Pero bago po ang lahat, please mag-subscribe muna po. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, ayan, like and share. Please, wag po natin skip ang ads ha. Alam niyo na. Ay nako, nandito po ngayon tayo sa aking paboritong Goka Tea and Coffee here at 127 Boss Building, Kamuning Road, Scout Radius Extension, Quezon City. Maraming salamat po sa aking beautiful, wonderful friend, Miss Angela Ong, na napaka-humble. Siya pang nagsiserve sa amin. Thanks, Ange. Friends, alam niyo po, isang masayang usapan po at kwentuhan ang mangyayari ngayong araw na ito dahil kasama ko po ang dalawa sa mga taong mahal ko at ayaw man nilang aminin. I know, mahal din nila po kahit papano. Two of the finest and most respected from the showbiz press ang makakasama po natin ngayon. Pareho po silang conscious sa billing, kaya careful po ako, friends. Please welcome Film Production Manager, columnist, and Philippine Movie Press Club President, the amiable Rodel Fernando. Hi there! Hi! Cooks! Hello po sa inyong lahat. Good day po. And one of the industry's best publicists, columnist, and TV host, the jet setter, June Lalen. Hi! Yes, hi Cooks! Good day! At syempre, alam mo, syempre, dahil show mo to, hindi ako pwedeng tumanggi. Oo. Thanks, June. Kahit it's a very busy day today talaga. Pero syempre, pag Snooki Serna, kasi marunong ka rin makisama. Oh, thank you. Totoo yan. Alam mo, ang dami-daming gustong mag-interview rin sa akin. Pero nung nag-PM siya, wow, Snooki Serna to. At saka hindi lang yun, yung sinasabi na love niya tayo. Diyos ko, sobrang love natin ito. At saka may pinagsamahan, di ba? Kaya yes, agad. Actually, Rodel, sa mga nanonood, walang kaalam-alam si Snooki Serna na actually hindi naman talaga siya ang mag-i-interview sa atin. Aarkin po namin ang show niya ngayong araw na to. Pero nakakatuwa, Rodel, alam mo, syempre special episode na to ng Snooki Serna channel kasi nagse-celebrate siya ng 55 years niya sa showbiz. Congratulations! My God! Habang pinapanganak ako, ay nag-artista na siya, di ba? Kasi 55 years old. Pero how old are you, Rodel? Hindi ka pa pinapanganak ng Mr. Chat. Wala pa. Ako, yun na. Habang iniire ako ng nanay ko, umaarte si Snooki Serna. Ako nakikita ko yung mga old movies sila. Magkasama pa nga sila ni Maricel Soriano. Grabe, talagang. Di ba pareho silang child star? Institution, icon, di ba? Alam mo, malita bata ako, pinapanood ko yung Tahan na Empoy Tahan. Nandun sila sa barko, di ba? Tama ko? Yes. Inubroka yun, di ba? Inubroka, dali. Ako dahil bata pa ako, una ko siya napanood sa mga kwento ni Lola Basya. Pero ako, eto Rodel, bago natin tuluyang hindi naman talaga namin aagawin kay Cooks. Pero the first big star po na naging close ko na 1987, eto na, ayan, emotional ako. Kasi, alam mo, si Snooki po ang first big star na naging close ko kahit baguhan pa lang ako that time. Siya yung ang bait niya na gusto niya pag dumalo ko sa set, hindi ka na niya papaalisin. Uso noon ang umagahan na saka pala matatapos mapapack up, di ba? At ang naloka ako. Years ka talaga. Hindi, naiyak ako. Naiyak ako kasi, di ba, I always say that you're the first big star na naging close ko, di ba? Yung, alam mo yung talagang si Snooki, talagang pag may sasabihin sa'yo, kilometric na hindi mo, binubola ba ako neto, totoo. Pero mas ramdam mo yung yung sincerity niya. At eto scoop po to So umaga na, pack up na, yung paalam, bukas ang kasal ko, di ba? Sa San Juan, ang shooting. Eto na. Sumabay ako doon sa isang aktor na kasama doon sa pelikula. Nagtaka ako, ang alam ko yung aktor, sa Makati umuwi. Bakit kami nag-Aurora Boulevard at binaba niya ako sa may Cubao, tapos dumiretso siya. Parang papuntang White Plains, oo. Yung pala, karelasyon na ni Snooki. Ayun.
Oo. Ay, wag na, patay na siya. Oo, di ba? Si Rodel, I'm so thankful kasi alam niyo, itong habang nagtitaping kami, meron pa siyang live show na gagawin. Mamaya. Meron pong online show si Rodel. Rodel, baka naman yung text Marisol invite. Academy po, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. Yes, thank you naman po sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay kay Rodel. Oo, Ang napapanood. Marisol Academy is everywhere. Hindi na Yes. maabot itong dalawang kaibigan ko na to. Saan nga ba sila pwede? Napapanood sa lahat ng page po ng Abante. And of course, sa Sky Cable, Channel 85, at saka sa Converge Sky Cable. Converge Cable. Sino nauna sa inyo sa showbiz? Ako, 38 years na ako this year. 38 years! 1987 tayo na magkasama. Tingnan mo yan. Di ba? Lahat ng mga shooting dati ni Snooki, Paalam Bukas ang Kasal Ko, even Madonna, Rosa Mystica. 1987 pa Oo, lang. lagi kitang kasama. Meron pang eto na, Always Snooki. So si Snooki, talagang hindi naman siya singer, pero nagla-live siya with the Apu Hiking Yes, Society. napapanood ko yun. Okay, hapon pa lang, Always nagre-rehearse na siya Snooki. doon ng sa studio, Baka old pagalitan studio ako ni ng Tito Fritz ABS-CBN. Infante. Di ba? Ang Nag-rehearse siya, director, tapos si Fritz Mother, Infante binabantay-bantayan din siya ni Mother Lily, di ba? Yes. Ako talaga, tinry ko noong 1993. Pero nung tinry ko, natakot ako talaga po. Parang, kasi hindi ko pa alam ang sistema. Tapos, syempre, wala akong kaibigan. So, tinry ko noong 1993. Pero, umurong ako. Bakit? Oh, Bakit ka kinabahan naman? Anong reason? kasi parang kapag may nakikita akong artista, naiya ako, yung mga reporter, minsan pinagtitinginan, pinagtitinginan ako talaga. Pero si Jun, hindi ako ganun nun. Kinuha pa kitang production staff. In fairness naman kay Jun, Kay Rupa. hindi na ako ginanon. Oo. Hindi, ako cooks kasi, okay, ako inabutan ko kasi talaga na dinidiscriminate ka ng mga veterans na iba ha. Marami rin naging mabait sa akin. So ako, never kong ginawa sa baguhan. Correct. Kasi sabi ko, ayoko ma-experience nila yung na-experience ko, Yeah. di ba? O, nursing ako. Papunta akong second year, napasok na ako sa showbiz. Siyempre, ang saya-saya sa showbiz, di ba? So, hindi na ako nakapag-continue ng nursing ko. Kasi before, I'm planning to go to the States. My mom, she's a Portuguese-American, Spanish. But my lola, she's based in San Diego, California. Ang tagal na namin magkakaibigan. Ngayon ko na nalaman na Portuguese. Oo, may lahi ka palang Portuguese. Kaibigan na to. Tapos si Papa nag-mayor pala. Alam ko si Dad lawyer. Tapos ituloy ko yun, 1993. So, nag-stop ako. So, ay naku, hindi ko kaya. Pero, nag-try ako uli noong 1996. Doon na talaga. So, pinag-aralan ko. Pinandidigan ko. Course mo sa college. Alam mo, Cooks, dahil ako talaga, galing ako sa mahirap na pamilya. As in talagang mahirap talaga. So, hindi talaga ako nakapag-college. Pero then at least, tingnan mo yan, hindi ka mo nakapag-college. Nakita mo naman kung nasaan ka ngayon. You're the president. Siguro yung lakas ng loob at syempre smart. yung pagtitiwala sa Diyos, di ba? At saka syempre, lahat naman tayo may katangian, may kakayahan, di ba? Gamitin natin. Doon yun yung hinawakan ko. I'm proud of you there. True. Sino nag-jumpstart? Sino nag-push sa'yo sa showbiz? Paano ka napunta sa mundo ng showbiz? Sino nag-push sa'yo? Actually, sarili ko rin talaga. Talagang hinanap ko siya kasi mahilig ako sa artista. Ang idol ko si Janice. Pero gusto ko, pero gusto ko kayo. Ikaw, Lani Mercado. In fact, yung mga cover ng notebook ko, laging kayo nun. Actually, sa pagiging paborito niya kay Janice, hindi niya makalimutan. Hindi na-hate niya yung isang kasama niyong artista. Kasi dun sa big show, may issue. Yung nagsasayaw kayo, promote kayo ng Regal movie. Napunta si Janice doon sa harap, di ba? Nagalit yung isang kasama niyo. Tinalak-talakan si Janice, di ba? May ganong issue dati. Nakalimutan mo na. Minsan nagpupunta ako sa mga shows, nanood ako. Then one time, may isang reporter, kala niya gusto ko maging reporter din. Kasi may dating talaga ako, di ba? Kasi syempre itsura ko, matangkad ako, isay, di ba? Syempre, may dating talaga ako. Okay? Kala niya gusto ko mag-reporter. Sinama nila ako mag-interview kay isang young actor that time na sikat. I will not mention his name Why anymore. not? Mention mo na.
nandun siya sa kulungan pa hanggang ngayon. O, huwag na natin banggitin. Tapos, yun, in-interview, February 7, 1987, yan, nagkakagulo yung mga fans sa background, no? Dahil na-excite sila sa kinukwento natin. So, yan, medyo mas malakas ang boses sila sa akin. So, anyways, eto na, so, sumama ako. Tapos the rest is history. O, diba? No? Mas sumikat ako doon sa mga nagsama sa akin. Kaya, Yun na. ay, parang lahat ng mga sikat halos pini-R mo, di ba? Sabi ko nga kay Sharon nung magkasama kami sa States last year sa concert tour nila ni Gabby Concepcion, sabi ko, one of the biggest talaga na achievements ko in showbiz is yung akong umawak sa Dear Heart, the reunion concert nyo ni Gabby. Sabi niya. Tapos plus yung iconic yun ni Regine Velasquez. So, ang dami-dami kong pini-R si Leo Dominguez. Siyempre, lahat ng alaga niya, sila Ogie, up to now, di ba? Tapos ang ganda rin na, like the Gutierrezes, I've been doing PR for them. I'm their publicist. Not really just publicist, but I'm like their family talaga, di ba? Alam mo yan, Cooks, naging alagan kita. Alam mo, totoo yung sinasabi mo na, ang sinasabi mo na, hindi lang dahil sa pagsusulat, di ba? Makikilala ka. Yung maging close ka o maging PR ka ng mga kilalang artista, ang laking tulong nun. Ako, sa part ko, di ba, si Ate Guy. Hindi ko lang siya pini-PR. Minsan nagsisilbi rin akong parang manager niya, di ba? Yung gano'n. Nanay-nanayan mo siya. Nanay-nanayan ko siya. Napakalaking ano para sa akin yun. Yung mapalapit ako sa superstar ng Pilipinas. Eto na. Usapan yan, June. Cut ko kayo. Ano yung naging baptism of fire nyo? Sino yung unang na-interview yung artista na para kayong kinabahan? Sino ba unang yung artistang na-interview? I'll go with... Ako, si Anjanette Abayari. May SST pa nun, di ba? Tama, SST. Yes, talagang, sa totoo lang talagang kinakabahan ako. Siyempre, baguhan ako, Cooks, di ba? Akala ko dahil Inglesera si Anjanette. Ay, nagtatagalog naman siya, no? Nagtatagalog. Pero balubaluktot pa rin, no? Balubaluktot pa rin. Pero siyempre, kinakabahan ako. Baguhan ako, di ba? Naalala mo pa yung mga tinanong mo, gano'n. Parang nakalimutan ko na yata. Pero siya talagang unang na-interview ko. Intimidate ka sa kanya. Yes. So, pero mabait naman, naging maganda. Mabait, oo. At siya rin ang unang naging article ko sa Controversial Magazine. O, diba? Yun ang first article mo. Yes, si Anjanette Abayari. Ikaw naman, June, sino naman ang una mong in-interview artista? Marami, but my first article talaga is si Anjo Eliana. Anjo. Oo, di ba? Nag-guest siya dito. Binuking niya yung naging relasyon nila ng 3 weeks ni Chris, di ba? Naging controversial. Nagalit si Miss Chris. Nung medyo kami pa, ano lang naman kami, parang 3 weeks. Nag-break kami ni Chris kasi minsan dumala ako sa kanya, nagdala akong flowers. Yung flowers ko parang galing Baguio. Oh. May matataas na stem na roses na alam mong galing sa ibang bansa. Sabi ko, kanino galing yan na roses na yan? Oh, this came from Robin. Sabi ko, nangliligaw ba sa'yo si Robin? Oh, it's my boyfriend. Ha? Boyfriend mo si Robin? Boyfriend mo rin ako? Yeah, including Aga. So, nabaliw ako noon. Alam mo, nabaliw ako noon. Sabi ko sa kanya, ikaw, baliw ka eh. Magkaibigan na lang tayo kasi wala mangyayari sa atin ito. Ewan ko kung in-acknowledge yung mga content creators na makeup na kay Snooki. Kasi iba hindi ko nabasa, hindi ko nakita na kay Snooki, di ba? O the way ng pagkakalabas nila, parang kanila lang. As an aside, ko lang, gusto ko I feel that it's a feather on our cap din, na yung mga content natin dito sa show, pinipick up ng mga ibang... Pero sana i-acknowledge. Sana ilagay doon for full video interview or please follow, watch. Sana naman. Actually, wala na ako nakita na in-acknowledge si Cooks, pero pinick up yung story. Yun ang papansin ko, Del, hindi nila walang acknowledgement. Sa amin naman, at the end of the day, ang importante na lang, at least nakatulong kami na mag-disseminate ng information. Bukas i-headline ko, Snooki, ahabulin ng legal ang mga na-make-up ng istorya. Parang mas may dating, di ba? Pumasok kasi ako uli, di ba? Di ba 1993, nag-back out ako, ayoko na, di ba?
Nung Bakit nga ba nag-back out? Because nga, Oo, hindi sariwain ko kaya. Oo, hindi ko kaya. ka muna. Oo, tsaka yung datong saan ako kukuha, di ba? Hindi pa ako sanay. So bumalik ako. Nung pagbabalik ko, uso na ang sexy movies. Nung time na yon. So parang nagsulat ako sa mga tabloids kasi nga sexy movies na ang uso. Doon ko nakilala. 96, 97, gano'n. Doon ko nakilala si Jojo Veloso. Kilala mo si Jojo Veloso? Oo, si Tito Jojo. So, mga alaga niya sina Ana Capri, Bia Veloso, Aya Midel. Ayun, mga PR namin. Part ako ng mga PR team. Part ako ng PR team. Si Tito Jojo. Sa tatlo, parang naging pinaka-close. Ako pinaka-close ko doon si Ana Capri. Eto na, syempre, yung idol ko, si Janice. Hindi ko talaga ina-expect na darating sa buhay ko na makakatrabaho ko siya. Alam mo ba, naging talent coordinator ako ng show niya. Sa Net 25, yung Spoon. Gines niyo ako doon. Oo, gines ka namin doon. Grabe, di ba, idol ko, makakasama ko. At wala akong masabi kay Janice, napaka-professional talaga. Napaka-aga niya sa set. Walang nagiging problema talaga sa kanya. Sinong medyo na-traumatize ka? Ikaw nga yun, no? Ba't kailangan natin lumato? Pero, syempre, mahal kita, no? Di ba? Kahit anong trauma, nakaka-recover ako, nakaka-ano. Naku, si Cookie, pinaano rin ako ng shooting ng Ligaw. Sabi, hindi raw siya pwede at may sakit siya, may mga allergies daw and everything. Oo, kinabahan ako nun talaga. Akala ko hindi siya sisipot sa shooting. Pero sumipot naman. Si Leo namumroblema. At least inamin mo, ha? Na, di ba talaga naman si Snooki na talagang tinitest. Eto, hindi. 55 years ka Alam sa mo, industriya. Si Snooki, okay, Snooki ganito kasi ikaw, ganito talaga, ititest talaga ni Snooki yung ano mo, yung pasensya mo, titignan niya na ano, di ba? Ganun siya. Hindi naman, oy. Pero alam mo, June, ikaw ay identified kay Ate Guy. Si Rodel siya, ako si June. Si Rodel, identified kay Ate Guy. Ikaw, June, naman kay sa mga Gutierrez. Annabel Rama, Rufa, Richard. Ito ba naging balakid sa inyong career? Aminin ha. Ito ba nakatulong o minsan parang nagiging detrimental sa inyong dalawa? Parang nakakasama pa? May conflict of interest? Ako, Cooks, I'm very, very proud na I'm their publicist. I'm not just their publicist. Yung iba kasi sasabi, June Gutierrez, di ba? I'm like their family. Everything alam ko, walang ano na, wala sa screen, di ba? Ako nga, ako pa nga tumira sa Beverly Hills condo nila during the pandemic. 2 years akong pabalik-balik, di ba? Tapos, yun, mararamdaman mo naman eh, di ba? Si Tita Annabel, kahit gano'ng kataray, binibiro ko siya, tawa siya ng tawa, binibiro ko siya, di ba? Yung iba, sasabihin nila, baka inis sila sa akin, dahil inis sila kay Tita Annabel, which napakabait, di ba? Ako don't really care. Bakit magiging balakit, di ba? Malaking tulong sila, di ba? Kung paano naging malaking tulong sa akin ang buong showbiz industry. Yung iba, nakikikala, hindi ka talaga sincere. Pero mas isa ka sa mas sincerong tao na nakilala ko na what you see is what you get, di ba? Na, May sense of mas loyalty pinili niyang umatin sa ibang party kaysa doon sa party ko, kahit nga ako siya, di ba? So sumama loob ko sa Hindi, nagka-problema naman sa Ini-stop car. talaga siya. Nagka-problema Ini-stop ko siya talaga. malaking tulong, Cooks, di ba? Yung mapalapit ka, makatrabaho mo si Nora Honor, di ba? Maging anak-anakan ka. Alam mo, sabi ko nga, minsan naging parang manager na rin ako. Tumatawag sa akin yung mga malalaking tao, di ba? Mga politician, mga executive. Yun. Tsaka pag sinasabi, bawa Nora Honor, kailangan kausapin. Automatically, ikaw ang hahanapin. Si Rodel na kausapin nyo para kay Nora. Ganun talagang identified ka kay Ate Guy. Oo, totoo. Hindi naging ever conflict of interest. Walang conflict. Walang ganon. O basta, kasi mahal namin ang isa't isa eh. Nakakalungkot nga. Pero then ikaw ba, na-demanda ka na ever? Muntik na kay Oo, may sinulat kasi ako dati. May sinulat kasi ako dati, parang kailangan ko bang banggitin to? Baka pag napanood Ako, baka ibali. Oo, baka Ituloy yung demanda. Diba? Parang, i-edit na. parang may tungkol sa gender issue, gano'n. Inanap niya talaga ako. Alam mo pa yung DW, yung kay Tito Casey. Dyan sa may sa may Quezon City. Diba? Oo. DCME. Diyos ko, pumunta doon si
gusto daw akong makita at susuntukin niya ako. Tapos ididemanda pa raw ako. Buti nang mabait si Iman Escort ko. Ngayon. Best friend niya kasi Oo, yun. Melanie Marquez isa rin. May nasulat din ako. Nakakatawa kasi, alam mo kung sino una nagdemanda sa akin? Sino? Una at huling demanda ko. Hulaan mo. Sino? Hulaan mo. Ako? Hindi Sino? ikaw. Pero eto na, ang una at huling demanda ko po in showbiz. Hindi ko maano. Sino? Annabel Rama. Mga people si Tita Annabel. Bakit yun? Huwag na natin balikan. Talaga. Diba? Kaloka, Talaga diba? na. Kaloka talaga. Pero okay na kayo. Oh, Sa tingin mo, hindi kami naging okay. Yung totoo, I mean, nagbalik yung friendship, ganun pa rin. Hindi. Bago pa kami naging close. Nangarap pa kayo maging artista at one point in your life? Ako nag-artista ako. Ang dami kong pelikula, ang dami kong... Kaso ayoko naghihintay sa set. Ay, Lalo na tatay. dati, di ba, patayan ang paghihintay sa set, di ba? Oo. Hindi ko kaya. Wala pa yung Eddie Oo, Garcia Lolo. may time na yung Gusto talaga balat umaga, lipstick, ano, di ba? umaga. Kontrabida ako nung baklitang Roderick doon, di ba? I walk out kasi Aba? 3 a.m. hindi pa nagsushoot sa may Ang Santa tagal Ana na rin, Plaza. walk out. Oo. Hinarang ng line producer, si Agnes Valencia, yung kotse ko. Nakita niyang paikot yung di ba, yung Santa Ana, di ba, yung plaza, di ba? Nanditong galing, tumawid siyang gano'n, hinarang ako. Halika na, huwag nang mag-shoot na, halika na. Yun yung fight scene with Roderick Paulate na nag-away kami sa kalye, di ba? O, dahil sinunod niya si William, yung boyfriend ko, di ba? O, na hindi na nilinis yung kalye, nagkasugat-sugat kami ni Roderick kasi sa kalye talaga tsaka parang totohanan na yung away para tapos na, take na wala nang daya kasi hindi papayag si Mario Jane na mukhang take, di ba? So, para wala nang take. Mag-uumaga na, di ba? Maagaw! Ginagaw mo sa akin si William! Taas ka! Hoy! Pating panlaban sa lamok! Anong pinagtatatalak mo dyan, ha? Kung gusto mo si William, kunin mo! Tignan natin kung lalapit siya sa'yo. 12! Attack! Ikaw naman, Del. Ako hindi ko pinangarap na maging artista ako. Gusto ko lang makapunta sa showbiz. Kahit na okay lang. Pero, nung naging writer na ako, tapos nag-PR ako sa isang production, yung Leo Films. Oo, yun na nga. Oo, ang mga sexy films. Siguro wala silang makuha, di ba? Sabi ng producer, si 60D, Rodel, ikaw nang gumanap dito sa role na ito. Aba, nagustuhan niya. Tinuloy-tuloy niya. Kada may pelikula ang Leo Films, kasama ako. Mataas Ang ba ang totoo. TF? Mataas kasi yung singil ko. Kasi, like, sa TV5, mataas ang singil ko dahil kay Percy Intalan. Oo, close kami. Ako, Sir Percy, tawad-tawaran ako ni Ako, ang talented ko, gaya. Oo, di ba? Isa yun naman. Oo, Del. mataas talaga kumpara doon sa mga pagsusulat namin. Mataas ang TF. Kung hindi kayo naging artista, sa tingin mo, ano yung magiging next job na, ano na sa mind mo? Kahit reporter pala, ano yung papasokin mong work? Kanina sinabi ko nga, di ba? Lagi ko sinasabi, kahit balik-balikan. Kasi siguro dahil mahal ko tong work na to, Pero kung successful naman ako, wala na yung halimbawa, wala ka ng what ganun, if, walang walang what if. ganon. I love this. Kaya sabi ko nga, if given the chance, diba, na ibabalik, diba? Still, ako, gusto ko yung June Lalin pa rin ako. Gusto ko, naging close ko pa rin si Snooki Sir na publicist ako ng mga ifs and buts. Talagang ito lang talaga siya, kasi showbiz. pag mahal mo, bakit pang may mga ganon, di ba? Mahal mo eh. Ikaw Enjoy naman ka din. eh. Ako kung hindi siguro ako napunta sa showbiz, teacher talaga ang gusto Teaching. ko. Oo, gusto ko talaga maging teacher. Ano yung nga naman, interesting. Anyways, may chikaton tayo, guys. Yeah. Del, you pick first. O, ito na. Sino ang artistang natarayan ka o nakatarayan mo? Actually, ako kasi, as much as possible, gusto ko sweet ako, di ba? Oo, mabait. Oo, meron Mabait akong sila din. nakatarayan, hindi artista, talent manager. Oo, ng mga May sexy attitude. stars. Oo, kasi dahil doon sa talent niya. Kasi, dumating yung talent niya, ang call time is, 8 a.m. Anong oras dumating? 3:00. Sino pa namang hindi magagalit doon, di ba? So, yun. Yun ang Hindi artista ang experience. nakatarayan ko. Artistang hindi mo gustong ma-interview at bakit? Wala akong hindi gustong ma-interview. Kasi it's always a challenge, di ba? Yung mga, kahit yung inaayawan mo, pero
nagagawa mong di ba, professional ka, di ba? Pero syempre, may mga ayaw magpa-interview sa akin. I don't really care. Kung ayaw nila, di wag, di ba? Ang pinakaayaw ko, yung mga nagpapa-press con, tapos ang tanong hihingin sa'yo, tapos yung host ang as a publicist, I will never do that, na magpapa-press con ako, pero yung mga press, hindi ma-interview yung Kasi I always tell naman yung mga ini-invite ko, wag na yung ganito, ganyan. And very respectful naman, syempre, lalo na yung mga ini-interview mo as the publicist, nirespeto nila yung sinasabi mo. So, may mga iba lang talaga makulit, di ba? May mga kilala tayo. Yes, pero hindi ko napapangalanan, di ba? Ano ang biggest scoop o story na nagawa mo na talagang pinag-usapan? Hindi naman siya scoop. About Ate Guy din, yung mga kwento about Ate Guy, mga ganon. Talagang tinatawagan ako ng mga editor, magbigay ka ng story tungkol kay Ate Guy, bakit ganon, bakit ganito. More on story. Kasi naman talaga, anything that is about Ate Guy talaga, parang ikaw na nagiging point of reference. Yes. Rin eh. Okay. Halatang nagsisinungaling isang artista sa interview, ano ang iyong gagawin? Well, kasi naman, minsan naman, yung pagsisinungaling kasi, katulad niya, kailangan nilang magsinungaling, kasi yung iba may sinusunod kasing publicity style, diba? Basta may sinusunod kasi for promo, di ba? Kailangan nilang Kagaya ng sumunod, kami, di di ba? ba, Jun, yung mga love team namin noon. Kahit naman hindi kami. Pero syempre, pampakilig noon sa mga fans, kailangan kunyari, parang may something. O kaya pwede mag-deny, ganon. Oo, so may mga ganong-ganon. Minsan, intindihin mo na lang, di ba? Pag-amin na hindi naman totoo. Siguro it's up to you kung sa tingin mo nagsisinungaling. Di mo na isulat, huwag mo na siya interview na ulit, di ba? Tama. O, pakisamahan lang naman Pero yan. alam niyo, nakakatuwa kasi na-feel ko, gusto ko lang i-insert, nag-mature na itong dalawang kaibigan ko sa mga sagot nila. I'm impressed, Ano ang masasabi niyo sa mga batang miyembro ng entertainment press at ano ang advice sa kanila? Sa ngayon kasi more on vloggers na, diba, June? Anong payo mo sa mga anak-anakan mo? Ano kasi dapat, importante, nandun na yung magaling kang magsulat, di ba? Nandun yung nakakasulat ka ng maganda, pero importante pa rin yung pakikisama talaga, Oaks. Importante yon. Number 1, pakikisama. Artistang bonggang magbigay ng datong, very generous sa press. Alam mo kasi, eto sasagot ko dyan hindi yung sa bongga or what ang maganda yung nakakaalala na ako during the pandemic, ang dami talaga. Yung mga alaga ko, they will ask me, okay ka ba? I will always say, I'm okay. Kasi cooks, di ba, ang totoo, hindi ako nangungutang. Wala talaga akong utang Hindi ako mahilig yung kikitain ko pala, dahil alam ko may kikitain ko, gagasusin ko. Pero aminin natin, marami talaga mga generous, di ba? Oo. Si Kuya Boy Abunda, isa yan, di ba? Magpapadala siya sa'yo. Napaka-generous niyan, di ba? Alam niyo po si Cook, ako ay kukwento ko lang kahit na down na siya, may mga time na magkasama kami, kahit na konti na lang ang pera niya, yung condo mo doon sa Manila, saan yun? Santa Ana. Diyos ko, inaabutan pa po niya ako, Ayokong tanggapin, pero pinipilit niya ako. Senior ko lang po yun. Anyways, yung sinabi mong generous, sis Nungki talaga naman. In fairness to me, cooks dati, kinuha mo akong Hindi ako ang mami ko, si Mami hindi, Mila. pero Very generous. Siyempre, alam mo rin naman eto sa yun. court, inside sa court ng sa may Bonnie, sa Mandaluyong, di ba? Nagsushoot kayo ni Gabi. Yes, ay hindi ko maalala. Sabi ni Snooki noon, 90s to, sabi niya, June, para makabawi naman ako sa iyo, susweldoan kita monthly as my publicist. Eto na, bibigyan na kita ngayon. Nagpakuha siyang voucher. May voucher. Ganun siya ka-professional. Pinapirma ko, binayaran niya ako ng 1 month. Totoo ba yan? Cooks. Pinapirma niya ako. Sabi pa ni Gabi Concepcion, kasama niya doon sa eksene. Ano yan? Sabi niya, ay wala, may deal kami. Diba? In fairness to Cooks, pinapirma niya ako. Pero first and last yun. may pera yata siya that time. So, binayaran niya ako as publicist, di ba? At saka mahilig din siya magregalo. Alam mo sa Kanayan Cooks, yung mga regalo mo sa akin, naka-display sa bahay. May mga regalo. Totoo ba yan Oo, may mga regalo ka sa akin. Hindi ko natatanda. Hindi recycle mo. Hindi. Kasi hindi ako
hindi ako nag-account ng mga bigay ko or what. Diba? Kasi, ano yun galing naman dito, hindi naman... Uy, pero Isang isang tanong sagot lang ko. ko, kasi ang tagal mo na sa showbiz. Parang, hindi mo ba binala o pinlano o inisip na maging director sa pelikula? Alam mo rin na nakakatuwa, Dels. May anong time nun na si Mother Lily, sabi niya sa amin ni Maricel, pagka daw kami naging good girls, gagawin niya kami eventually producers, mga line producers ng legal. Tapos kung gusto pa namin mag-write o mag-direct, bibigay din niya sa amin yung free will na yon, yung privilege na yon. Kaya lang, ako naman, more of, at the time lang talagang acting talaga yung interest ko. Pero sa totoo lang, ngayon tumatanda ako, parang gusto kong, if God will permit it, in my lifetime, gusto ko makapag-produce, prayer ko rin yan. Gusto ko rin makapagsulat or makapag-direct. Pero at one point, dahil meron akong Snooki Sir na special tayo. Wala na ba yun? Nag-produce ako noon in God's good grace. I'm so thankful na naranasan ko yun nga pa na nakapag-produce tayo doon. And then, naging musical scorer ako pa. Totoo, in two of the episodes natin. Meron kami nun sa nagbida-bida. Yung mga Regal Drama Presents, kay Direk Mario nun, meron ako mga storyline, binibigay ko kay Wally, yung writer namin. Tapos siya na yung, kasi hindi ako marunong sa lines, dialogue. Ako, alam ko sagot to Siyempre, inalagaan ka namin ni Tita Annabel. Masyado kami mahigpit sa'yo. Alam ko ang sagot neto. So, alam ko kung magsisunod ka o hindi. Nagalit ka sa amin ni Tita Annabel. Kahit minsan. Yung may time na nagalit ka sa amin. Siyempre, kay Leo, nagagalit ka rin dati, di ba? Kay Jun Antilla, yung may hawak sa'yo. Siyempre, kasi dati gusto mo kakampihan ka kahit mali na, di ba? Which hindi namin ginagawa kasi, di ba? Nagalit ka sa amin. Oh, of course. Oo. Akala ko magsisinungaling. Oo naman din. Galit ako nun sa Tita Annabel. Sa'yo. Galit siya sa akin. Galit talagang word. Hindi lang tampo, talagang galit na galit Kasi ako. feeling ni Snooki, hindi namin siya pinagtatanggol. Siyempre, hindi ka namin siya pwede pagtanggol sa mali, di ba? Mag-apologize sa akin. Nag-apologize naman ako sa inyo yata. Oo naman. Baka hindi mo na maalala. Hindi, wala na. Pero most probably, nag-sorry ako. They might be wondering bakit nagaganong ko si Snooki, nasasabi ko na bibiro ko siya. Kasi si Snooki po, ang tipo ng taong matatanggap niya, although nagagalit siya, sinusumpa-sumpa na ako sa oras na to, pero pwede siyang biruin Hindi ka mangingiming biruin siya kasi alam mo na sasakay siya, di ba? Pero may iba kasi, hindi mo pwedeng biruin kasi, baka kasi sampalin ako, di ba? Ako may tatanungin sa inyo, final question dito sa ating vlog. Kung kayo ay kaharap ng Panginoon ngayon at meron kayong isang pasasalamatan, ipapasalamat sa Ama, sa Panginoon, ano yung sasabihin niyo sa Kanya? Ako, kapag kaharap ko ngayon si Ama, nagpapasalamat ako kasi binigyan niya ako ng pagkakataon o ng katangian na nagamit ko dito sa pagpasok ko sa showbiz. At talaga namang sobra talaga nakatulong sa akin ng malaki, nakatulong sa pamilya ko. Yun naman kasi ang yung goal ko talaga is makatulong sa family. At maraming salamat kasi hanggang ngayon, andito pa rin ako sa showbiz. Hanggang ngayon, buhay pa tayo, di ba? May lakas pa tayo. Yun talaga ang pinagpapasalamat ko. At syempre sa lahat ng mga blessings, maraming salamat. Ang makaharap ko pala si Jesus Christ, I'll be thankful. Sasabihin ko sa Kanya, this is something na, di ba, na at least alam ko na, ay, nakaharap ko siya. Sa langit pala ako pupunta, di ba? Pero, yun, ang ipagpapasalamat ko, o sasabihin ko sa Kanya, God, thank you dahil ginaid mo ako sa tamang landas na naging mabuti ako sa kapwa ko, naging mabuti ako sa pamilya ko, natulungan ko sila, nagawa ko lahat. Hindi ako naging madamot, di ba? Pasasalamatan ko rin siya sa naging buhay ko, unang-una, yung napunta ako sa local movie industry. Dahil kahit ano pang sabihin nila, kahit madalas sinasabi na showbiz is very ungrateful. Hindi totoo yun. Sa showbiz, basta marunong ka makisama, parang may pamilya ka, parang may malaki kang pamilya, and
ako, Cooks, kahit ano pang sabihin, bukod sa mga Gutierrezes, bukod sa mga alaga ni Leo Dominguez, the late Leo Dominguez, kila Ogie, lahat, kila Sharon, lahat. I'm very thankful, honestly, yung pagmamahal ni Tita Annabel ng pamilya Gutierrez. And yung love mo, Cooks. Kasi, always naman, di ba, sinasabi ko, you're the first big star na naging mabait sa akin. Siguro kung hindi ka naging mabait sa akin, plus may marami pang ibang mga naging mabait sa akin, in 1987, sumuko na ako. In 1987, hindi na ako nagtuloy-tuloy. Na, gusto mo ba ubarin ko na? Kasi nababother sila sa chan ko, di ba? Oo. Mabuti naman, no? Yun nga, kung hindi kayo naging mabait sa akin, hindi naging mabait sa showbiz sa akin, hindi ako tatagal ng 38 years. Ako, mahal kita. Nung Bam told me na mag-guest dito, nag-message ka rin sa akin. Stressful yung oras na to, pero hindi ako nag-no kasi it's you. Alam ko kasi na you're not just Snooki Serna na tinitingala, inaangaan ng iba, but you're one of my real friends in showbiz, di ba? Pero Cooks, alam mo yan, buhay pa si Tita Mila, naramdaman ko yung sincerity mo as a friend. Kasi lalo na pag down ka, nandyan kami for you, di ba? Si Leo, alam mo yun, kahit anong gawin mo, mahal na mahal ka ni Leo. We all miss Leo, di ba? Para tayong pamilya. No, yung iba, pinagkakamalan lang na, hindi ka sincere, pero isa ka sa pinakamabait, pinaka-sincere. At uulitin ko, sinabi ko kanina, ilang beses ko sinabi, but uulitin ko, I'm proud na si Snooki Serna po ang unang naging close na big star sa akin. Diba? So in my 38 years in showbiz, masasabi kong big part of it ang isang Snooki Serna na dati po, tuwan-tuwa ko pag nakikita ko sa Sunday magazine po ng isang broadsheet, yung panorama, may ad po siya doon. Tapos may pirma siya, Maria Milagros Snooki Serna. Ginagaya-gaya ko pa yung signature na yun. Oo. So, I think, now kasi talaga wala akong fan mentality, di ba? Lahat. Kasi nakakasama mo sila, friend mo sila, di ba? Pero, feeling ko, naging fan nyo talaga ako. Alam mo, Cox, sabi ko nga, noong nanood ako ng sine, ang unang napanood ko, pelikula mo, mga kwento ni Lola Basyang. So, ang ganda-ganda mo, napapanood kita sa TV, sa mga pelikula. Hanggang ngayon, icon ka na. Kaya, kung natatandaan mo, una tayong nagkita sa Chivo, sa may SM Mega Mall with Leo Dominguez. Unang kita ko po kay Snooki noon, nanginig ako. Kasi baguhan ako, di ba? Tapos, Snooki Serna po yan. Malaking artista. So, masasabi ko talaga na part ka rin talaga ng kung ano man ang meron ako ngayon ko. Naging bahagi ka rin. Maraming salamat. It's a big honor sa part namin ni Rodel to guest here sa The Snooki Serna channel, di ba? Siyempre, ang lalaki ng mga guests niya dito, di ba? And the big stars and ano, di ba, na nakaka-touch. Kailan lang si Ma'am Celeste Legaspi. Kaya, dun sa Super Sam, di ba? Pero yun nga, Cooks, yung i-guess mo kami, mag-isipan mo kami i-guess dito, pero nauna pala si Jovert. Pero, yun nga, pero... Kaya niya, nanay niyo naman. Pero, hindi, malaking bagay talaga for us to guess here. So, alam mo, Cooks, si Cooks kasi, akala niya hindi siya icon. May ganun siya. May ganun siya. Pero, thank you to kayong dalawa ngayon. Ako naman, parang nahiya ako sa page. Pero Cooks, wag mong isipin na wala kang naiyambag dito, hindi ka napakalaking artista mo, icon ka, Cooks. Sa totoo lang. Pag sinulat mong history ng showbiz industry, always po nakalagay si Snooki Serna. Hindi dahil sa always Snooki yung kanyang show, pero dahil nga icon siya, tumatak siya, isa siya sa naging aligi mula sa pagiging child star, teenager, di ba? Hanggang ngayong premyadong actress at bongga. Dahil inabutan niya ang mundo ng online. At may online show na siya, di ba? Ang Snooki Serna channel. At kahit na napaka-taas na po ng narating niya,
Ano pa rin siya, nakaapak pa rin po sa, Sa tiles. Sa Hindi tiles. lupa. Tiles Sa to. lupa ang Okay. kanyang mga Hindi, pero tiles to. Kasi, so tiles. Okay. Ganun Yan, so po siya. cooks yan. Thank you. Invite, of course, itong ating mga friends. Kung nagustuhan niyo po itong aming episode ngayong araw, please like and share. At syempre po, huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And please, don't skip the channel, the ads, alam niyo na po. Hoy, pero cooks, uutusan ko talaga, pakikiusapan ko na fan si Richard, nila Rupa, Oy, oo. ng mga alaga ko na talagang para magmukhang pinanood tayo, na talagang tumutok, di ba? Yes. At mag-subscribe. Tapos pag iba ng Tama. dress, Please. subscribe na kayo. Saka yung mga fans ni Ate Guy, di ba? Ay, I'm sure. Mga fans ng Abansado family. Close din kasi ako sa Abansado family. Kidding dong. At Yes. Words to ponder from Mark chapter 11, verse 24. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. And I would like to thank our sponsors, Jill Stewart Eyewear. Thank you po to Miss Ace, Nepomuceno Chang. Thank you so much. Omnident Dental Center. You can call their number at 0917-193-1302. And of course, thank you to Tita Bebot of Colorete Clothing. Nakikita ko yung pinopost niya. Diba? Pagsuot mo yung mga damit ng Nakakatuwa si Colorete. Tita Bebot. Thank you so much. Mia Maison Home Fragrances. Thank you sa mga kaibigan ko dyan, si Mark and Miss Shirley, si Ina, and si Mark. Ay, naku, ang buong pamilya nila. Maraming salamat sa inyo. And again, I would like to thank the beautiful owner of Goka Tea and Coffee located at Boss Building, Kamuning Road, Scout Rallies Extension, Quezon City. Wala pong iba kundi si Miss Angela Ong. Ange, I love you and thank you for being so kind to us. Si Angie pa talaga yung nagsiserve at nagliligpit ng mga gamit. Umanga ako kaya successful ang Goka. Goka, thank you. Napaka-down to earth ni Miss Angie. Maraming salamat. Ang ganda na ng place, ang linis, mamabait pang tao, at ang food, hindi matatawaran, super sarap. Pero hindi pa ako May bago makarelate. na akong favorite, yung longganisa meal. Hindi ako makarelate pa kasi hindi pa ako kumain. Ay, kumain na Drinks kayo pa lang. before you go home. Caesar salad is the best. Kung gusto niyo po ng napakasarap na healthy salad, Goka salad, Caesar salad is the best. Pwedeng magpa-thank you. Yes. Of course, thank you, Attorney Presida Acosta, Pau Chief, maraming salamat po. Engineer Benjamin Austria ng Bentria Productions and A&Q Films Production ni Attorney Alvin Alegre. Thank you po. Yan, feeling ko talaga nag-guest ka dito. Ay, thank you. For you. Oo. Papasalamatan ko mga readers ng Abante. Sa online po, abante.com.ph at syempre, buhay pa po ang print, di ba? Yeah. So, bili sila ng Abante, di ba? And of Thank course, you. Marisol Academy and Marisol Academy Tonight. Yan. Don't forget to support that Yes. Marisol Academy and Marisol Academy tonight. And of course, Abante. My friend, Thank you po. and from Goka. Goka, yan. This Uy, is thank from you. Goka. Salamat Oo, hindi ko po. na-expect to. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you so much. Thanks, Rodel. Thanks, June. Sigurado po, friends, nag-enjoy na naman kayo sa isa po nating episode to date as much as I did dahil kasama ko po ang dalawang closest friends ko sa industriya. Sino po ang makakapagsabing mahirap makahanap ng totoong kaibigan sa aming industriya? Well, itong dalawa pong taong ito ang living proof that there are real people in showbiz. And I thank God for our long-standing friendship. Ito po si Snooki Sir na nagpapasalamat po sa patuloy ninyong suporta at pagmamahal. And always remember that whatever happens, Rain or shine, friends tayo! thank you! God bless you! Bago ang lahat, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, subscribe na po kayo. And if you like the episode today, please like, share, and don't skip the ads. Alam niyo na kung bakit. Thank you! Okay yan. Sa editing na lang.